Yan na lang. Isang ina na nag-aalala sa kanyang Pag wala na ako, estudyanteng anak. huwag ka magaya sa ibang bata dyan. Sobrang nakakasakit ito. Yung mapapahiyak ka Na talaga. binabatok-batukan na lang ng Kaya mga sana kamag-anak sa mga estudyante, na napag-iwanan. sasabihin kayo na magulang nyo. Pakinggan nyo magulang nyo. For today's video, panoorin natin sabi-sabi. Amanda, lasing ko uwian niyo ah. Alas 10 na. Uwi ba ng matirang estudyante yan? Grabe ka naman, Mama. Porkit ngayon na nakauwi, di na agad ako matino. Eh baka kasi nanay mo ko, anak, kaya ako nag-aalala sa'yo. Kaalala. Mama, paulit-ulit na lang eh. Alam mo naman kasi na yung mga kasama ko, di ba? Mga barkada ko, ganun. Tsaka kaya ko naman ang sarili ko, Mama. Ulit-ulit naman. Ganun ba yun, anak? Oo, Mama. Ganun na ganun. Tsaka, Mama, 16 years old na ako, oh. Kung ano bang gagawin ko, lagi ka na lang kontrabida. Oo nga. Sobrang kontrabida ko na sa buhay mo. Sige, ganito na lang. Magiging masaya ka siguro pag nakita mong naghihingalo na ako, no? Para wala nang mag-aalala at magtatama sa mga mali mo. Yan na lang. Pag wala na ako, huwag ka magaya sa ibang bata dyan. Na binabatok-batukan na lang ng mga kamag-anak na napag-iwanan. Sana, di ka matulad sa iba. Ginawa ng katulong sa bahay. At pag-alagain ng mga anak na iyakin. Nagigisingin ka. Sa pamamagitan ng pagmumura. Nasagat hanggang buto. At susumbatan ka sa pinapakain nila sa'yo. Kaya kailangan mo maging alila nila. At higit sa lahat, sana pag wala na ako, yung mga barkada mo na pinaglaanan mo ng oras at panahon, papakain ka at magmalasakit tulad ng pagmamahal ko sa iyo. Mama! Mama, sorry na po. Hindi ko po kaya yung mga sinasabi niyo. Sana maging aral ito sa mga mag-aaral, lalo pa kung nag-iisa lang ang iyong magulang. Estudyante, masakit ito. Ito yung pinakamasakit. At totoo lang. Kasi bakit? Ramdam na ramdam ko sa mga single mom na nagpakatatay, nagpakananay sa anak. Lahat gagawin para lang mabuhay, para lang maibigay lahat ng pangangailangan ng isang anak. Pero sana sa mga estudyante na kagaya dito sa video na to, pahalagahan nyo ang magulang nyo. Kasi walang ibang iintindi sa inyo kundi ang iyong magulang. Tulad ng sinabi niya, paano na lang kung nasa kamag-anak ka? 'Di ba? Hindi ka uupo hanggat hindi mo pagsisilbihan sila. Hanggat hindi matapos lahat ng trabaho. Paglalaba, paglilinis, pagluluto. 'Di ba? Hindi kagaya kung pamilya mo
kung kailan ka gigising, kung kailan gagawin mo lahat, walang makikialam sa'yo. Palagahan nyo ang pamilya nyo. Kasi lahat ng sinasabi ng mga magulang nyo, sundin nyo dahil ikakabuti yan ng buhay nyo. Napakasakit sa akin kapag nakikita ko ng aking pamilya na umiiyak dahil lang sa anak. 'Di ba? Kaya ayaw na ayaw kong magkaroon ng pamilya ng ganito. Kaya gusto ko buo ang pamilya ko. Kaya sana mga anak, pasalamatan nyo lagi ang pamilya nyo. Ibuhos nyo yung oras nyo sa kanila. Instead na ibubuhos nyo sa mga kaibigan nyo. 'Di ba? Napaka-shorte mo kung mayroon kang pamilya na nag-aalala sa iyo. Ang dami ngayon sa mga kabataan ngayon na palaboy-laboy lang. Walang nag-care na anak na mga magulang. Pero ikaw, kung mayroon kang ganon, mahalin nyo. Araw-araw, humingi kayo ng I love you, ng pagmamahal sa pamilya nyo. Ibigay nyo yung sakripisyo na ginawa sa inyo na magulang nyo. Pwede pa lang, lagi kayo nagbabandingan. Pwede pa lang lahat ng gagawin ng pamilya mo, ng magulang mo, ng ina at ama mo. Ikaw nang pwedeng gumawa nun. Dahil sapat na ang buhay na ibinigay sa'yo. Pinaaral ka, pinakain ka araw-araw. Yung kakainin sana ng iyong magulang. Pero dahil andyan ka, iluluwa na lang niya para ibigay sa'yo. 'Di ba? Kaya napakasakit sa video na ito. Sana maging aral ito sa inyong lahat. Mapapahiyak ako. Kasi alam nyo, kahit hindi ko naranasan yung mga buhay ng ganito, pero ramdam na ramdam mo kung paano mag-isa, paano masaktan kung wala ang tunay mong pamilya. Tulad ng sinabi niya na kapag nasa kamag-anak ka, gagawin ka lang katulong. Kaya for today's video, kung nagustuhan ng video na to, huwag mong kalimutan i-share and follow na din ako. Have a good day.